So yung teksto po na pag-aaralan natin sa Acts 13 ay ang tala ng unang paglalakbay misyonaryo ng church. Yun nga si Pablo at si Barnabas. So makikita natin sa umpisa nito ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa pagpapahayo sa mga sugo ng Diyos, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa pakikibaka sa mga kaaway ng Diyos, at pagtatagumpay ng Espiritu Santo. So yun po ang ating outline ngayon. So yun po yung outline natin ngayong araw na ito. So pagpapahayo, pagpapahayag, pakikibaka at pagtatagumpay. So kung titingnan po natin yung kabuuan ng yung Book of Acts or yung balangkas po ng Book of Acts, makikita po natin sa ayan, yun po yung buong balangkas ng Book of Acts. Makikita natin yan sa Acts 1:8. Ayan, yun po yung other version po ng Great Commission. So sabi dito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and all Judea and Samaria, and to the end of the earth. So, yung unang 12 chapter po ng Book of Acts, makikita natin ang pagkilos ng banal na espiritu sa Israel, sa piniling bayan ng Diyos, sa pangunguna po ni Apostle Peter. So sa Acts chapter 1, sila ay nanalangin, hinintay nila kung sino ang kapalit ni Judas, at yung nga ang hinirang nila si Matias. Sa Acts chapter 2, nag-umpisa po ang church. So yun po yung inauguration ng church sa Acts chapter 2. Then sa Acts chapter 3, 4, 5, 6, itinala po ang paglawak at paglago ng church. So nakita nila ang Panginoon adding to their numbers daily those who were being saved. Pagdating sa Acts chapter 7, nag-umpisa po yung panunuligsa ng kaaway sa church sa chapter 7. So nagbigay po ng isang makapangyarihang sermon si Stephen. At sa katapusan nito ay pinaslang ng mga leader ng mga Hudyo si Stephen. So pagdating po sa chapter 8 and 9, nagumpisa ng kumalat sa iba't ibang lugar yung church dahil sa pag-uusig na nagmula doon dahil nga doon sa pagkamatay ni Stephen. So pagdating po sa chapter 9, yung primerong taga-usig ay kinonvert ng ating Panginoong Yesus. Walang iba kundi si Pablo. So ganyan po gumawa ang Panginoon. Kaya kung isipin po natin na hopeless tayo at hindi na maaaring maging misyonero o manggagawa dahil kayo'y makasalanan, so basahin po natin yung istorya ni Pablo sa Acts chapter 9. So pagdating po sa chapter 10, si Peter po ay pinadala kay Cornelius, at ito ang unang recorded na misyon sa mga hentil dahil si Cornelius po ay isang hentil. Pagdating sa Acts chapter 11, makikita natin ang outgrowth ng church dahil po doon sa persecution. Dahil sa pagkamatay ni Stephen, kumalat po sa iba't ibang karatig bansa ang church. Then dito sa chapter 13, babaling yung focus sa pagkilos ng Espiritu mula sa Israel sa pangunguna ni Peter. So sa pagkilos ng Espiritu sa mga hentil sa pangunguna po ni Pablo. So kumbaga kung isa-summarize natin sa first 12 chapter, parang ang bida ay si Peter. So prominente po siya doon. Pagdating po sa Acts chapter 13 hanggang sa huli ng Acts, si Pablo naman po ang naging sentro ng atensyon. So nagumpisa ang paglaganap ng iglesia sa buong mundo sa isang church na kung saan kumilos ang banal na espiritu upang magpadala ng missionary or misyonero. So sa Acts chapter 11, verse 19 to 26, nakatala po kung paano nagumpisa ang church sa Antioch. Ayan, ito po yung Antioch.
Ang Antioch po ay nasa northern part o north of Israel. Ang tawag po sa kanya in ancient days is Antioch of Syria. Pero wala siya sa Syria. Actually nasa modern day ngayon po ang tawag sa kanya ay Turkey na siya. I think sa bayan po siya ng Achaia. Tapos po yung Antioch po na yun ay ito po ang tawag po diyan ay Syrian Antioch. Kasi meron pong isang Antioch dito, ayan, dito po, dalawa po yung Antioch. Ito po yung Antioch, Syrian Antioch, dito po yung isa sa Pisidia. So sabi sa verse sa Acts chapter 11 verse 19 to 26, sabi dito, now those who were scattered because of the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except Jews. So hindi pa sila kumakausap sa mga hentil dito. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene. So tandaan po natin yung Cyprus and Cyrene, masasalubong po natin yan mamaya. Who on coming to Antioch spoke to the Hellenists, also preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great number who believed turned to the Lord. The report of this came to the ear of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. I believe hindi nyo nakakalimutan si Barnabas. So when he came and saw the grace of God, he was glad, and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith. So Barnabas po yun. And a great many people were added to the Lord. So Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he had found him, he brought him to Antioch. For a whole year they met with the church and taught a great many people. And in Antioch, the disciples were first called Christians. So yun po ang history ng Antioch. So dadako na po tayo sa ating main verse. Yan. Sa main verse po tayo sa verse 1. Sabi dito sa Acts 13, makikita natin ang pagpapahayo ng Espiritu Santo. So verse 1, now there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simon, who was called Niger or Niger. I don't know how to pronounce. Di ko alam. So si Lucius of Cyrene, Manaen, a lifelong friend of Herod, the Tetrarch, and Saul. Ngayon mga kapatid, pagka ang Biblia po merong ini-enumerate na mga pangalan, may dahilan po yun. So magandang sipatin natin yung mga pangalan para maintindihan natin kung anong sinasabi ng Espiritu Santo sa atin tungkol sa kanyang kapangyarihang magbago ng buhay. So tingnan nyo yung mga pangalan. Una sa lahat, ang sabi dito meron silang prophets, plural, and teachers, plural din. Kasi po ang leadership po ng iglesia hindi isang pastor. In fact, sa buong New Testament, wala po kayong makikitang term na senior pastor. In fact, sa buong New Testament, ang salitang pastor nag-o-occur lang sa Ephesians 4:11. Ang noun ng pastor ay palaging verb, to shepherd. So shepherd ang tawag po. So mga kapatid, palaging plural ang leadership ng church. Prophets and teachers dito sa Antioch. Tapos in-enumerate ang mga pangalan nila. Ang sabi sa komentaryo, yung pagkaka-enumerate ng pangalan, merong division. Sabi, prophets and teachers. So yung in-enumerate sa Greek, nag-umpisa yung first set with the word te, definite article. Te Barnabas, Simeon, and Lucius. So ang implication po nun, sila po yung prophets. Tapos po dito sa second, si Te, Manaen, at Saul. Sila po yung by implication ang teachers. So yung prophets, sila po yung nagbibigay ng salita galing sa Diyos. Minsan, nagbibigay ng hula to foretell future events. Sila po ay ginagamit noong unang panahon
nung unang siglo ng church upang ma-establish ang salita ng Panginoon. So sa kanila po inihahatid kahit naman po yung Old Testament ay hinahatid sa bibig ng mga prophets. So yung mga teachers ay mga tagapagturo ng doktrina na aayon sa salita ng Diyos. Kaya yung prophets and teachers ay magkasama po ang kanilang ministeryo. So sa church at Antioch, meron po silang prophets and teachers. So sa panahon po natin ngayon, wala na po siguro yung prophets na kapareho ng meaning nung panahon noon. Wala na pong tumatanggap ng bagong salita galing sa Panginoong Diyos. Siguro po lahat ay teacher na. Kumbaga, siguro ang kapareho ng prophets ngayon ay yung mga nagdedeklara ng salita ng Diyos from the pulpit. Sila po ang mga modern day na propeta. Pero not in the same sense in the book of Acts. So teachers po ang karamihan ng mga namumuno sa ating church ngayon. So prophets and teachers, binayaan po ng Church of Antioch ng prophets and teachers. Dahil doon, ipinapakita kung gaano kasentral ang salita ng Diyos sa church. Kasi ang ministeryo ng prophets and teachers ay nakasenter sa salita ng Diyos. Kaya naman po sa mga church, dapat ang pinakasentro ng worship service ay ang salita ng Diyos. So unang binanggit dito ay si Barnabas. Siguro dahil siya ang pinakamatanda in the faith. Siguro dahil siya ang pinadala. So kung naalala niyo po yung Acts chapter 11, so siya siguro ang pinakaunang pinuno sa Antioch. So ang pangalan niya Barnabas, son of consolation, son of encouragement. So yun po ang ibig sabihin ng pangalan niya. Sa Acts chapter 4 makikita natin first time siguro yung pangalan ni Barnabas sa verse 36 to 37, Acts chapter 4 verse 36 to 37. Sabi, thus Joseph, who was also called by the apostles Barnabas, which means son of encouragement, a Levite, isang Levita po siya. Priestly line, a native of Cyprus. So tanda po nyo yun, yung Cyprus. May connection po yan mamaya. Sold the field that belonged to him and brought the money and laid in that the apostle feet. So bali ang mga Levites, wala talagang land on their own. So binibigyan sila ng land as Levites because they perform ministry sa kanilang templo. So yung binigay kay Barnabas, binenta niya at ibinigay niya ang pinagbantaan para tumulong sa iba. Ganun po ang puso ng taong to. Siya po ang nagpakilala kay Pablo sa ibang disipulo sa Acts chapter 9 verse 27. But Barnabas took him, si Saul pa noon kasi wala ngang naniniwala sa kanya. Brought him to the apostles and declared to them how on the road he had seen the Lord who spoke to him and how at Damascus he had preached boldly in the name of Jesus. So siya po ang nag-encourage kay Saul nung si Saul ay bagong convert. Marahil siya din ang nag-disciple kay Saul or kay Paul. So yun po ang implication nun. Siya ang pinadala ng Antioch. So nabasa natin yun sa Acts 11:12 kanina. Sa Acts 11:22 pala. Ayan. So naging kasama niya si Paul sa marami nilang pagmimisyon. Then yung susunod na binanggit ay si Simeon of Niger. Simeon who was also called Niger. Yung salita pong Niger, ibig sabihin po black ang implication po. So parang ganito yung kulay. So maitim po ang kulay ng skin niya, parang yung Nigeria yung kulay ng skin niya. So makikita niyo po dito sa enumeration ng mga name na ito, walang sinasantong race ang Espiritu Santo. Lahat sila iba't iba ang kulay. Tapos si Lucius of Cyrene. So nasa North Africa siya. So maaring siya din ay maitim
maitim din ang kulay niya, pareho ni Simeon. Merong mga nag-aakalang si Simeon ay taga Cyrene. Kasi maitim siya. So kung siya ay si Simeon of Cyrene, baka siya daw yung Simon of Cyrene na tumulong na magbitbit ng krus ni Kristo Jesus nung siya papunta sa Golgotha. So hindi po natin matitiyak yun. So pero magandang isipin na yung mga naging participants sa pagpapako kay Kristo Jesus, yung mga Cyrenes ay kabilang ngayon sa kanyang iglesia dahil sa ating Panginoong Yesus. Dahil yung ating Panginoong Yesus is the friend of sinners. Then si Manahem. Si Manahem ang susunod. So kababata po ito ni Herod. Ang sabi sa teksto, Manahem, a lifelong friend of Herod the Tetrarch. So sa ibang version po, who grew up in the court of Herod the Tetrarch. So ang ibig sabihin po noon, magkamag-anak sila o kaya malapit na magkaibigan. Kumbaga, kababata at kinakapatid siya ni Herod. So sino ba si Herod the Tetrarch? Siya po yung Herod na naglitis sa ating Panginoon. Siya yung Herod na umalipusta sa ating Panginoon. So nakakatuwa, no? Ang isang kababata at kaibigang matalik nitong si Herod na ito ay naging kaaway ng ating Panginoon na ay ngayon ay nasa kanyang iglesia. So si Jesus po ay friend of sinners. Lalo naman yung susunod. Ayan, si Saul. Si Pablo ay kasama doon sa mga pumatay kay Stephen. Sabi sa Acts 7:58, then they cast him out the city and stoned him, si Stephen. And the witnesses laid down their garments at the feet of young man named Saul. So pagdating sa Acts chapter 9, 1-2, sabi doon, but Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked him for letter to the synagogues at Damascus, so that if he found any belonging to the way, men or women, he might bring them bound to Jerusalem. So yun ang naging lifelong passion ni Saul. Pero on his way to Damascus, nung papunta na po siya sa Damascus, imbis na maaresto niya yung mga mananampalataya sa Damascus, he was arrested by Christ on the way at siya po'y binago completely. So makikita natin samut-sari, di ba? Isang Hudyo na Levita na taga Cyprus, isang African, si Simeon, si Lucio of Cyrene na nasa North Africa, si Manahem na kaibigan ng umalipusta sa ating Panginoon, si Saul na naging persecutor ng church, lahat po sila ngayon may isang puso at isipan na naglilingkod sa ating Diyos. Yan po ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sila ay sinet apart ng ating Panginoon para maipalaganap po ang salita ng Diyos. So kung titignan natin mga kapatid, ang unang sinet apart at sinend off na misyonaryo ay ang ating Panginoong Yesus. Nagmula siya sa kanyang kaluwalhatian sa langit, iniwan niya ang lahat ng kaluwalhatian, nagkatawang tao, sumunod sa kalooban ng Diyos, hanggang siya'y mamatay sa krus upang tayo ay madala sa kaligtasan. Siya po ang kauna-unang misyonero. Kung di dahil sa kanyang unang misyon, wala po tayong lahat. Yan ang model ng ating pagmimisyon. Yung pagmimisyon na may inkarnasyon. Nagiging katulad tayo ng ating pinagmimisyonan para sila ay maabot natin. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang nagdala ng iba't ibang mga lalaking ito na dating malayo at kalaban ng Ebanghelyo upang maging mga pinuno ng iglesia sa Antioch.
Nawala yung verse 2 and 3. Hindi ko nakabit yung verse 2. Okay. Yung verse 2 and 3, hindi ko po nakabit sa slide. Ayan. Sabi sa verse 2 and 3, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then after fasting and praying, they laid their hand on them and sent them off. Ayun, set apart and set off. Lahat po tayo, walang exemption, have been set apart and sent off. So ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nangungusap sa kanila dahil sila'y naglilingkod at nananalangin ng taimtim. Worshiping, ang salita po doon ay liturgy. Diyan po natin nakukuha yung term na liturgy, yung order of worship. Yung paglilingkod sa pananambahan, so sila'y nananambahan, sila'y nag-aayuno, fasting. Ay tanda po ng kanilang matinding kagustuhan na matutunan ang kalooban ng Diyos. Sila'y nananalangin. Tinatanong nila siguro sa kanilang pananambahan at pananalangin, Panginoon, ano ang gusto mong gawin namin? So ano ang yung direction para sa church? At sa tindi ng kanilang pagnanasa na malaman ng kalooban ng Diyos, sila ay hindi na kumakain. Nagpa-fasting po sila. So nakalimutan na ang kanilang sariling physical need para mahabol ang kanilang spiritual desire. Yun po ang ibig sabihin po ng fasting. Ang fasting po, hindi ginagawa para ma-bribe po ninyo ang Panginoon or para makuha nyo yung gusto nyo. Hindi po. Ang fasting po, ginagawa natin para ating matuntun kung ano ang kalooban ng Diyos upang tayo'y makasunod. Yun po ang fasting. So, ganun po ang ginawa nila dito. So, patuloy po ang kanilang fasting hanggang sa verse 3, nangusap ang Espiritu sa kanila, sa kanilang puso't isipan. Sabi sa verse 2, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said. So ngayon, hindi po natin alam kung ano ang nangyari doon sa said. Yung iba, yun ba yung naririnig nila audibly? Parang, set apart for me, parang ganun. So malamang hindi. Pero dahil meron po silang prophets na kasama, maaring si Barnabas or maaring si Simeon, siguro po nangusap ang Espiritu Santo sa isa sa kanila o di kaya sa lahat sa kanila o di kaya sa buong church. So naramdaman po ng buong church ang leading ng Espiritu Santo. So nangyayari po yun. Nangyayari po noon at nangyayari pa rin hanggang ngayon. Kapag tayo po ay taimtim, nananalangin at nananambahan sa Panginoon. So maari pong mangusap ang Espiritu Santo sa atin at magbigay ng kanyang kalooban. Sabi sa second part ng verse 2, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So yung work po sa kanila is to go to the Gentiles. So si Barnabas po isang Levita na taga Cyprus, si Saul na isang Pharisee, law expert po from Tarsus na nag-aaral sa Jerusalem under Gamaliel, ay pinili ng Espiritu Santo at biniyayaan upang sila ang ipadala. So ang ibig sabihin po nung set apart ay sila po yung pinili ng Diyos. Iniligtas ng Diyos, tinubos ng Diyos sa kanilang mga kasalanan at hiniwalay at tinawag. Amen? So ang tanong po, sila lang po ba ang ganon? Silang dalawa lang ba ang na-set apart? So hindi po. Dahil sabi sa Ephesians, ayun. So hindi po. Dahil po sabi sa Ephesians chapter 1, sabi doon, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly realm, who chose us before the foundation of the world,
predestined us as sons, redeemed us for the forgiveness of sins with the blood of Christ, causes us to believe, gave us grace so that we can believe by faith in order to do good works. So hindi lang po silang dalawa ang naset apart. So lahat po ng mananampalataya ay sinet apart. Bawat isa sa atin ay sinet apart ng Espiritu. So alam mo yung kasunod. Ano yung kasunod kung tayo ay sinet apart? Tinawag, pinili, niligtas, tinubos, biniyayaan ng Panginoon. So ano po yung kasunod? We will be sent off. Sent off. Paano yun, kapatid? So kailangan nating lumabas sa ating comfort zone. Hindi na tayo dapat o maaring manatili pa sa katahimikan na tinatago natin ang pagiging mananampalataya natin para hindi malaman ng iba, para hindi tayo mapwersyang mag-share. So wala na po tayong ganung pribilehiyo sapagkat kayo ay nirecruit na ng Panginoon. Pinili, niligtas, tinawag, sinet apart para masama sa kanyang army. So nasa army na po tayo. Nasa army na tayo ngayon. Army na po tayo ngayon. Kung tayo po ay nasa army na, tayo ay susunod sa commanding general. So ang sabi ng commanding general, ang sabi niya, sent off. Saan niya sinabi yun? Sa Acts chapter 1 verse 8, di ba? And you shall be my witnesses. Mga saksi. Sa Matthew chapter 28, di ba? Go and make disciples of all nations. Yan po ang kanyang marching orders. Ang Espiritu ng Diyos ang tumawag sa kanyang mga misyonero. So pinili ng Panginoon dito sa Antioch, yung dalawang pinakamagaling, yung pinakauna nilang elder si Barnabas. Yung pinaka-talented nilang leader si Saul. So pinili ng banal na espiritu ang pinakaangkop para sa misyon. Hahayo sila sa bayan ng mga Hellenist na puno ng kulturang Hellenista. Kaya pinili niya ang dalawang Roman citizen, si Barnabas at si Saul, kasi may Roman citizenship sila mula sa Cyprus at sa Tarsus. So hahayo sila sa mga bayan na may presensya po ng mga Hudyo at mag-uumpisa sila sa mga sinagoga. Kaya pinili ang dalawang tao na biyasa sa lumang tipan, isang Levita, isang Benjamite, isang priest, isang Pharisee. So nakita niyo po, ang galing po ng Espiritu Santo, no? So ang kapangyarihan niya sa pagpapahayo, kung titignan natin ang ating mga sitwasyon, mga kapatid, makikita natin tayo ay nilagay ng Espiritu Santo sa lugar at mission field na tunay na angkop para sa ating mga kakayahan at kalagayan. Siguro iniisip nyo, kapatid, isa lang po akong manggagawa. So hindi, kapatid, ikaw ay pinili, iniligtas, tinubos sa dugo ni Kristo. Tayo ay pinili para may pakita ninyo ang galing ng iyong pagtatrabaho upang maitaas ang kaluwalhatian ng ating Panginoon, para yung mga kasama ninyong manggagawa magtanong sa inyo, bakit ka ba ganyan? Bakit ka ba palaging masaya? So mga kapatid, bawat isa sa atin ay misyonero. Bawat isa po ay misyonero, kaya po tayo iniligtas. You were saved to be sent. So, kuha nyo po, you were saved to be sent. Amen? So, ano yung gagawin natin when we are sent? Ayan, dito na tayo sa verse 4. Pasensya na, hindi ko na, alam ko na ilagay ko yung verse 2 and 3. Siguro nabura ko. Ayan, dito na po tayo sa verse 4 and 5. So, sabi dito, so being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia. And from there, they sailed to Cyprus. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews, and they had John to assist them. Ayan. So, ang Seleucia, ayan, ito po yung Seleucia.
Ang malapit na pinakamalapit na port sa Antioch. Ito po yung Antioch sa taas niya. So ito po yung pinakamalapit na port sa Antioch, 15 to 16 miles southwest. So ito po ang Antioch, yung Seleucia nandito po sa border ng Mediterranean Sea. Ayan. Ito po yung sa Mediterranean Sea, yung kulay blue. Ayan. Ito po yung Mediterranean Sea. Ang Cyprus po, ito po yung Cyprus. Ayan, ito. Ang pinakamalapit na isla sa Antioch. So since ang Cyprus ang pinakamalapit, so therefore doon sila nagpunta. Isa pa, hindi ba taga doon si Barnabas, taga Cyprus siya. So hometown niya yun. So home court niya yun. So ang pinuntahan nilang unang sinagoga, maaring home church niya. So nakuha nyo? Ang galing po ng Holy Spirit, no? Madalas yung ibang mga ibang mananampalataya, niroromanticize nila yung mission. Lord, saan mo ba ako padadala? Lord, sino ba ang isi-share ko ng salita ng Diyos? Yung kamag-anak mo, hindi mo masyaran. Yung katabi mo sa opisina, hindi mo masyaran. Yung kapitbahay mo, hindi mo masyaran. Bakit kita ipapadala sa ibang lugar? So, hindi ka pa tapos dito. So, tayo po ay tinawag, nilagay sa ating kinalalagyan upang maging misyonero doon. So kung saan ka ngayon, diyan ka magmisyon. So hindi laging across the sea. Naalala niyo po yung yung kanta ni Steve Green, yung The Mission. 'Di ba sabi doon, across the street or around the world, the mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. 'Di ba? Yung across the street and around the world. Pero across the street muna dapat. Pero ang gusto ng iba, around the world na. So hindi palaging across the seas. Dapat start muna tayo sa tabi-tabi, sa mga kamag-anak natin, sa mga kapitbahay natin. So across the street muna bago around the world. Amen? So si Barnabas at Saul, sinugo sila ng banal na espiritu. Then una, nagpunta sila sa Seleucia at buhat doon. Ayan, muna nagpunta sila sa Seleucia. At buhat doon, sumakay sila ng barko papuntang Cyprus, dito. At sa Salamis, sila nagpahayag ng salita ng Diyos. So mga kapatid, ang Salamis naman po ay nasa east-north na bahagi ng Cyprus. Pagtawid nila mula sa Seleucia papuntang Cyprus, ang unang port ay Salamis. Ayan, dito po yung unang port sa Salamis pagdating nila ng Cyprus. So dito sila nag-umpisang magpahayag ng salita ng Diyos doon sa sinagoga. Kasi sa sinagoga, pag may dumalaw na kapwa Hudyo, tinatanong nila kung meron silang dalang word from the Lord. So palaging merong pagkakataon na mag-share. Ano ang kanilang pinapahayag? Ang sinasabi ng lumang tipan tungkol. So yun po yung pinapahayag nila, yung sinasabi ng lumang tipan tungkol kay Kristo Jesus. Yun ang kanilang pinapahayag. So maraming nag-aakala na ang lumang tipan ay hindi sapat, hindi mabuting gamitin para maligtas ang isang tao. So hindi po. Mga kapatid, sabi po ni Pablo kay Timothy sa 2 Timothy 3:15 ay ganito, and how from the childhood you have been acquainted with the sacred writings. Yun po yung Old Testament, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So mga kapatid, salita ng Diyos ang kanilang sinier. Kasama nila si John. Sino po itong si John? Ayan. Who is John? Si John, ayon sa Acts 12:25,
ang pangalan niya ay si John Mark. Kasama niya sa home Bible study. Kasama nila sa home Bible study nila. Then sa Acts 12:12, meron silang, doon sila, nagpe-prayer meeting. So dinadalangin nila si Peter na nakakulong. Kasi nung panahon, nakakulong siya nung panahon iyon, si Peter. So doon sila nagpe-prayer meeting. So bahay yun ni Mary at si John Mark ay ang kanyang anak. Pinsan siya ni Barnabas. Ayon sa Colossians 4:10. So pinagawayan siya ni Barnabas at ni Saul sa Acts 15:39. Sabi doon, and there arose a sharp disagreement so that they separated from each other. So dahil gustong isama ni Barnabas si Mark, si Mark ayaw ni Paul dahil iniwan sila. So ayaw ni Paul kasi nga iniwan siya ni Mark doon sa Acts 13:13. Ayan. So nag-away sila'y naghiwalayan. Pero alam niyo po, hindi po dito nagtatapos yung kwento kay Mark. So in the end of Second Timothy, ayan, sa 2 Timothy chapter 4, huling sulat po ni Pablo. So malapit na siya mamatay nung time na to. Sabi niya sa verse 11, Luke alone is with me. Get Mark, si John Mark. Yung umalis, yung nanghina. So get Mark and bring him with you, for he is very useful for me for ministry. To me for ministry. So mga kapatid, merong natitisod, merong nadadapa, pero hindi ending yun. May bawi po. Ang kwento po ni John Mark ay isang kwento kung gaano ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi lang na mag-save, kundi kayang mag-restore. So kung kayang gawin ng Espiritu Santo yun, kaya niyang gawin sa atin yun. Amen? So ang paghayo sa pagmimisyon ay sa pangunguna at kapangyarihan ng Espiritu Santo. At sa ating paghayo, dapat nating ipahayag ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng kaligtasan na ginagamit ng Diyos na may kapangyarihan para sa pagliligtas ng lahat ng hindi lang ng Diyos, Hudyo man o Gentil. So ang kapangyarihan po ay nasa gospel. Sabi sa Romans 1:16, sabi ni Paul, For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation. So ano po yung power of God for salvation? Yung galing mo ba sa pagsasalita? Hindi. Yung kukulitan mo ba sa na mag-follow up? So hindi po. Yung gospel po is the power of God for salvation. Sabi ni Paul ulit sa 1 Corinthians verse 1:18, For the word of the cross is folly to those who are perishing. For the word of the cross is folly to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. Ang gospel po, ang power of God. Ang mabuting balita po, ang power of God. So, ang sinishare po natin ay ang salita ng Diyos, specifically yung gospel. So, okay lang po na mag-umpisa tayo sa testimony, pero wag nyong ititigil doon. So ibahagi niyo po yung sinabi ni Kristo sa John chapter 3. Sabi niya kay Nicodemus, you must be born again. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So sinabi niya yon. So kailangan niyo pong basahin yon. Kailangan niyo pong sambitin yon sapagkat yun po ang gospel na nagliligtas. Ganun po ang ginawa nila sa kanilang paghayo.
ang pamamahayag ng salita ng Diyos. Yun po ang ginawa nila Paul at Barnabas. So then, dahil sila ay naging tapat sa paghahayo, pag-share ng Word of God, makikita natin ang pakikibaka ng kaaway. Ayan. Sabi sa verse 6 to 8, ang sabi, when they had gone through the whole island as far as Paphos, they came upon a certain magician, a Jewish false prophet named Bar-Jesus. He was with the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence, who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. But Elymas, the magician, for that is the meaning of his name, opposed them, seeking to turn the proconsul away from the faith. So mga kapatid, ayan, dito na tayo sa Paphos. Ang Paphos po ay nasa kabilang dulo ng Cyprus. So ito yung Salamis. Ayan, ito po yung Paphos. Dulo po siya ng Salamis. Dulo po siya ng Cyprus. Ito po ang Cyprus. So dito po sila sa Salamis, dito po sila nagumpisa mangaral sa northeast point ng Cyprus, yung Salamis. Then ang Paphos po nandito sa southwest. So binaybay po nila ang buong Cyprus from Salamis to Paphos. So nakarating sila sa Paphos, sa capital city ng province of Cyprus. So capital city po yun. Yung port city din po ng Paphos. So ang main airport po ng Cyprus, ito po yung main airport po ng Cyprus today. So yan, until now nag-exist pa yung Paphos International Airport. Nandiyan pa yan hanggang ngayon. So buhay pa yung siyudad na yan. So yun. Yun daw po itong Paphos daw po nito, yun daw po ang pugad ng mga okultong aktibidad sa Cyprus. So maraming ginagawang kalokohan dito yung mga demonyo, mga kaaway ng pananampalataya. So dahil sa masipag na pamamahayag nila Paul at Barnabas, meron na pong nag-o-oppose sa kanila na isang Jewish false prophet na ang pangalan po niya ay ironically Bar-Jesus, Son of Salvation. Yun po ang ibig sabihin ng pangalan niya. So dahil mga Hudyong misyonero ang pinadala ng banal na espiritu, Hudyo rin ang itinapat ng kalaban, pero false prophet ang tinapat ng kaaway sa kanila. Siya ay tila isang malapit na tagapayo ng proconsul or consultant po siya or advisor po. Si Sergius Paulus. Gobernador po siya ng Cyprus. So parang pareho sila ni Pontius Pilate. Pero si Pontius Pilate, po siya? Procurator po. Si Sergius Paulus ay proconsul. Magkaiba po ng konti pero halos pantay po ang kanilang kapangyarihan. So si Sergius Paulus daw ay isang a man of intelligence. Ibig sabihin ng intelligent, having understanding, wise, learned, prudent. Isang taong nagtitimbang ng mabuti ng kanyang mga desisyon at pinaniniwalaan. So isang interesado sa mga bagay na espiritual. So dahil dito, nagkaroon po si Sergius Paulus ng interes. Sabi dito, he sought to hear the word of God. So kaya pinatawag niya si Barnabas at si Saul dahil gusto niyang marinig ang salita ng Diyos. So tiyak na narinig na niya ang balita tungkol dito sa dalawa na marami silang ginagawang miracle. Dahil yun naman paghayo at pagpapayag ng salita ng Diyos ay nung panahon na yon accompanied by signs and wonders. So siguro narinig niya. So nagkaroon po si Sergius Paulus ng interes. So sina Paul at Barnabas, strategic naman na bahagi na nila ang pinakamataas na opisyal sa probinsya. Bakit?
kasi maaring magbukas ng pintuan para sa kanila. Pero hindi palaging ganoon ang strategy ng Diyos, sapagkat madalas ang Diyos ay gumagamit din ng mga walang impluwensya, mga regular at pangkaraniwang tao upang ma-achieve niya ang kanyang objectives. So alam niyo po mga kapatid, ang mga pinuno at mga opisyal, di ba sabi sa Romans 13, ay mga ministro ng Diyos para sa kanyang kalooban. Ang sumunod sa civil government. So itong si Sergius Paulus, siguro po ay kinatukan siguro siya ng Espiritu Santo ang kanyang puso, kasi imbis na maging minister lang siya circumstantially, baka maging minister din siya spiritually at maging tagasunod na rin siya ng Panginoong Yesus. So tiyak na ang banal na Espiritu din ang naglagay ng pagnanasa sa puso ni Sergius Paulus na naisin na marinig ang salita ng Diyos. Di ba kaya nga niya pinatawag sila Barnabas at Paul para marinig ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi sabi ni Kristo sa John 6:44, sabi niya, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him." So yung salitang draws, parang dragnet po yan. So nilalapit sila ng Diyos Ama kay Jesus through the hearing of the Word of God. So kaya nung nakita ito ni Elimas, na naku, magiging katalo ko tong dalawang ito. So inupost na niya, seeking to turn the proconsul away from the faith, seeking to turn him away from faith in Jesus Christ. Yun po ang ibig sabihin nun. So ganito ang layunin ng lahat ng kaaway natin kapag tayo ay nasa mission field at meron tayong binabahaginan or sinishare ng salita ng Diyos. So gagawin ng kaaway ay magpapasok siya ng isang kampon niya para bigyan ng pagdududa yung sinisharean natin, para hindi maniwala doon sa ating sinishare. Para hindi maniwala doon sa sinishare natin sa salita ng Diyos. So kaya kailangan po natin ng matinding panalangin. So pag tayo ay magsishare sa mission field, kailangan nating ipanalangin. Kasi kapag tayo ay humahayo at nagpapahayag ng salita ng Diyos, offensive na po ang ating ginagawa at ang ating kalaban ay nasasaktan. So ang tapat na pamamahayag ng salita ng Diyos ay laging nag-aakit ng pakikibaka ng kaaway ng ating kaluluwa. So ang panlaban natin ay ang baluti ng Panginoon, ang kanyang katotohanan, ang kanyang katuwiran, ang kanyang kaligtasan, ang kanyang kapayapaan, ang ating sanggalang, ang ating baluti, at ito ang nasusuot natin sa ating pananalangin sa Kanya. So gamitin natin ang matalas na salita ng Diyos at tapat na taimtim na pananalangin para sa Kanyang kapangyarihan. So itong paghayo nagre-resulta po sa pamamahayag at nagre-resulta din ng pakikibaka sa kaaway. So verse 9 to 12, ayan, makikita natin yung pagtatagumpay ng Espiritu. So verse 9, sabi dito, "But Saul, who was also called Paul." So pagkatapos po ng verse na ito, sa verse 9, bihira na po siyang mabanggit na Saul. Siya po ay referred na as Paul. So hindi na po binanggit yung Saul. So ito pong verse na ito ay parang transition din, no? Yung verse na ito. So gagamitin lang po yung Saul na pangalan niya sa mga testimony niya sa harap ni Gobernador Felix, wala pa, susunod pa yun. Si Gobernador Felix sa harap po ni Agrippa. Ayun, so doon lang po niya gagamitin yung pangalan na Saul. So pero never na po niyang ginamit yung pangalan na Saul. So ginamit na po niya dito ay Paul o Pablo. So ang ibig sabihin ng Paul ay bansot. Yun po ang ibig sabihin ng Paul, little, small. Siguro ganun po ang tawag sa kanya, pero yun po ang kanyang Roman name dahil siya po ay Roman citizen. So sabi dito, "But Saul
who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him, si Bar Jesus, si Elimas, and said, "You son of the devil, you enemy of all righteousness, full of all deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight path of the Lord? And now, behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and unable to see the sun for a time." Immediately, mist and darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. Then the proconsul believed when he saw what had occurred, for he was astonished at the teaching of the Lord. So si Paul po, filled po ng Holy Spirit. At so dito tinitigan niya ng mabuti si Bar Jesus or si Elimas at sinabi, "Ikaw na anak ng demonyo, ikaw na kaaway ng lahat ng matuwid. Puno ka ng kasinungalingan at kasamaan, bakit hindi ka tumigil sa iyong panunuligsta sa daang diretsyo ng Panginoon?" Yun po ang sabi sa Tagalog. So auto-translate po. "And now, behold, the hand of God is upon you." Sabi dito, ikaw ay mabubulag at hindi na makakakita ng liwanag ng panandalian, sabi po ni Paul. Then noon din naramdaman ni Elimas na parang tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata at siya'y naghanap ng taong aakay sa kanya. So sumampalataya ang gobernador nung makita ang nangyari at tumangan siya sa katuruan tungkol sa Panginoon. So mga kapatid, so hindi po pinalampas ni Paul ang hamon ng kaaway. So kanyang kinompront po niya yung demonyo na si Elimas. So pambihira po ang kapangyarihan kay Paul, no? Siya ay filled with the Holy Spirit. So alam niya ang salita ng Diyos, sumusunod siya, siya ay nagpapailalim sa kalooban ng Diyos, kaya napalaya o pinalayas niya itong demonyo ito. So pero pansinin niyo mga kapatid, verse 11, sabi dito, "You will be blind and unable to see the sun for a time." So bakit kaya pagkabulag ang sinambit lang ni Pablo sa kanya? Bakit kaya pagkabulag? So hindi po ba sa Acts chapter 9, sino po ba ang nabulag? Si Pablo, di ba? Tapos siya ay inakay or was led by the hand hanggang siya ay pinuntahan po siya ni Ananias. So in the street, ng tawag po ay straight. So kung naalala niyo po yung kwento sa Acts chapter 9. So di kaya naisip ni Pablo nung ako'y nabulag ng Panginoon, nung ako'y binulag ng Panginoon, pagdilat ko, save na ako. Pwede din kaya ito mangyari kay Elimas? Nasabi kaya ni Pablo yung sa isipan niya? So hindi, kampo ng demonyo yan. Bakit? Si Pablo ba hindi kampo ng demonyo nung hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Nung siya ay persecutor of the church, siya ay kampon din ng demonyo, di ba? Lahat tayo mga kapatid. Di ba sabi sa Ephesians, we are sons of disobedience. Nung tayo po ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Yesus. We follow the course of the prince of the power of the air. So mga kapatid, palagay ko to, so ginawa ito ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Pablo upang mabulag si Elimas. At hindi natin alam kung siya ay nung siya ay nangangapa and he was waiting for the people to lead him by the hand. Di ba sabi diyan, no? Sabi sa verse 11, seeking people to lead him by the hand. So sino po ba yung nandoon? Di ba? Si Barnabas, the son of encouragement. So ano kaya? Di kaya inakay din siya ni Barnabas at silang dalawa ni Pablo, posibleng binahaginan din siya ng gospel. So di natin matitiyak yun, pero possible, di ba? So pagkat yung binahagi nila kay Sergius Paulus ay kanyang pinaniwalaan, naniwala po si Sergius Paulus. Hindi dahil dun sa mga mirakulong nangyari, no? Kundi anong sabi sa verse 12? Sabi sa verse 12, then the proconsul believed when he saw what had occurred. Nakita niya ang tagumpay ng Espiritu ng Diyos.
sa espiritu ng demonyo. For he was astonished at the teaching of the Lord. So hindi po siya na-astonished, so hindi po siya namangha dun sa milagro na ginawa ni Pablo. Namangha po siya doon sa teaching of the Lord. Siya po ay nagbago, siya po ay nabago po ng makapangyarihang salita ng Diyos. At ito ang kapangyarihan po ng Espiritu. So nakikita po sa pagpapahayo, sa pamamahayag po ng salita ng Diyos, sa pakikibaka at sa huli ay sa pagtatagumpay. So, yun lang po. Dito po nagtatapos yung pag-aaral natin sa Acts 13:1-12. So, tandaan po natin mga kapatid, lahat po tayo saved to be sent, set apart, and set up. Amen? To God be all the glory.